Ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Luke chapter 7 verses 31 to 35. Sa kanino ko itutulad ang mga tao sa panahong ito? Ano ang katulad nila? Sila'y katulad ng batang nakaupo sa lansangan at sumisigaw sa isa't isa. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw, umaawit kami ng panaghoy, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan Bautista, hindi kumakain ng tinapay ni umiinom ng alak, at sinasabi ninyo, sinasapian siya ng demonyo. Dumating naman ang anak ng tao, kumakain at umiinom, at sinasabi ninyo, tingnan ninyo, isang matakaw at lasenggo, kaibigan ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan. Ngunit napatutunayan ng kanyang mga gawa tama ang karunungan ng Diyos. Pagbubulay-bulay. Sa ebanghelyong ito, ipinapakita ni Jesus ang pagiging mapanuri at mapanghusga ng mga tao. Si Juan Bautista ay namuhay ng may matinding pagtitika at tinawag siyang inaalihan ng demonyo. Si Jesus naman ay nakihalubilo at nakisalo sa mga makasalanan upang ilapit sila sa Diyos. Ngunit siya ay inakusahan ng mga lasenggo at matakaw. Ipinapakita nito na madalas, anuman ang gawin ng isang tao, lalo na kung nagsisikap siyang sundin ang kalooban ng Diyos, laging mayroong tatanggi at huhusga. Ngunit ang tunay na sukatan ay hindi ang opinyon ng tao, kundi ang bunga ng gawain ayon sa karunungan ng Diyos. Pagninilay para sa atin. Tayo ba'y madaling humusga batay sa nakikita lamang? Nakikita ba natin ang kabutihan at ang bunga ng gawain ng isang tao kaysa sa kanyang panlabas na kilos? Huwag tayong magpadala sa sabi-sabi ng iba, bagkus hayaang ang karunungan ng Diyos at ang mabubuting bunga ang magsabi kung ano ang tama. Ang paalala ng Panginoon, ang karunungan ng Diyos ay laging nahahayag sa mabubuting bunga ng gawa, kahit na ito'y hindi agad maunawaan ng lahat. Mapagnilay na sitwasyon. Isipin natin ang isang guro sa isang pampublikong paaralan. May mga estudyanteng nagsasabing napakahigpit niya at tila walang awa sa dami ng takdang aralin. Ngunit mayroon ding mga magulang na nagsasabing siya'y maluwag at hindi sapat ang disiplina. Ano man ang gawin niya, laging may reklamo at puna. Ganito rin sa ating komunidad. Sa simbahan, may mga taong nagsasabing masyado tayong seryoso sa pananampalataya, ngunit ang iba na may nagsasabing kulang ang ating pananampalataya. Sa pamilya, may mga magulang na pinupuna kahit anong paraan ng pagpapalaki, masyadong mahigpit o masyadong maluwag. Sa trabaho, kahit gaano kasipag ang isang empleyado, may masasabi at masasabi pa rin ng iba, madalas negatibo. Ang paalala ng Ebanghelyo, huwag tayong mabitag sa pagpuri o pagkutya ng tao. Ang mahalaga ay ang pagsunod natin sa Diyos at ang mabuting bunga ng ating gawa. Panalangin, Panginoon, turuan mo po kami na huwag agad humusga sa kapwa. Tulungan mo kaming makita ang kabutihan sa kanilang mga gawa, kahit na iba ang kanilang pamamaraan. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na magpatuloy sa paggawa ng tama, kahit may mga taong hindi nakakaunawa o laging pumupuna. Naway ang aming buhay ay maging patunay ng iyong karunungan na sa bawat mabuting bunga ng aming gawain, ikaw ang tunay na maluwalhati. Amen. Sa huli, natutunan ko mula sa Ebanghelyo 35 na hindi ko kailangang ikulong ang sarili ko sa pag-ayon sa lahat ng sinasabi ng tao tungkol sa akin. Kahit anong gawin, may magtataas ng kilay, may hahanap ng mali at may huhusga. Ngunit ang mahalaga ay ang manatili akong tapat sa Diyos at gawin ang mga bagay na makapagbibigay ng bunga ng kabutihan at pag-ibig. Kaya't sa aking pang-araw-araw na buhay, sa pamilya, trabaho o pakikitungo sa kapwa, ang aking sukatan ay hindi ang palakpak o puna ng tao, kundi ang tanong na ito, nagiging kasangkapan ba ako ng Diyos upang maipadama ang kanyang pag-ibig? At kung oo, sapat na iyon. Dahil ang karunungan ng Diyos ay hindi nasusukat sa opinyon ng iba, kundi sa mabubuting bunga ng ating buhay.